Mga idol at kabayan, breaking news! Defense Minister ng Pilipinas kinumpirma na merong nahuling mga peking Pilipino, mga Chinese na nagpapanggap na Pilipino at gustong bumili ng lupa sa Palawan. Hinuli ng gobyerno. Lahat na lang gagawin ng People's Republic of China upang makapasok sila sa Pilipinas. Sa Palawan, huwag tayong pasukan ng mga illegitimate activities, no? Nakahuli kami ng peke na Pilipino na nakabili ng lupa dito at sila'y undergoing na kaso ngayon. Isang Pilipinong mangingisda kinumpirma na dinuduro sila ng baril ng Chinese Coast Guard upang paalisin sa Panatag Shoal. Kasi nga bawal daw kaming mangisda doon kasi wala daw permit na nanggaling sa kanila pwede tayo mangisda doon. Tsaka doon pag sinaway kanila hindi pwedeng kamay lang na ganun, baril ang igaganon sa'yo. Pangulong Marcos Jr. hindi tatanggapin ang bagong batas ng China sa West Philippine Sea. Gagawin ng presidente ang lahat upang proteksyonan ang mga Pilipino. That kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. And we will take whatever measures to always protect our citizens. Ministro ng Depensa ng Pilipinas kinumpirma na meron silang nahuling mga peking Pilipino. Nagpapanggap ang mga Chinese national na sila ay Pilipino gamit ang mga peking dokumento upang makabili ng lupa sa Palawan. Palawan ang isa sa pinakamahalaga at strategic na lokasyon para sa Pilipinas, malapit sa West Philippine Sea, lalo na sa nasasakupan ng bansa na kabahagi ng Calayan Island Group at Sulu Sea. May maitim na balak talaga itong People's Republic of China dahil posibleng sila ang nasa likod ng pagpupondo sa mga nagpapanggap na mga Chinese national bilang mga Pilipino sa Palawan para makabili ng lupa at makakuha ng impluensya. Imbis na mangamba tayo, magkaisa tayo, natutulan ang illegal na mga gawain ng mga Chinese sa West Philippine Sea. Ano? At magpakatatak din tayo na bantayan na dito mismo sa Palawan, huwag tayong pasukan ng mga illegitimate activities, no? Lalo na nakahuli kami ng peke na Pilipino na nakabili ng lupa dito at sila'y undergoing na kaso ngayon. Napapasalamat din kami kay Gov. Dennis Socrates at sa local government ng Palawan sa kooperasyon din sa amin. 10 ng lahat po ng senador sa lubos-lubos po nilang suporta sa mga efforts ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines. At kami po ay gumagaang ang loob dahil sa mga continuing assurances ng suporta, hindi lang po ng Senado, kung hindi sa buong Kamara. Alam niyo po, ang Senate ay may special relationship sa Executive Department in regard to foreign relations and external defense. Dahil sila po ang nagko-concur sa mga tratado na pinapasukan po ng Pangulo. So it shows that the Constitution places emphasis on the Senate as the legislative branch principally involved in foreign relations. Ngayon po, kami po ay nananalig din sa suporta ng Senado sa mga darating na reciprocal access agreements sa Japan at ang SOBFA po natin na mga ginagawa sa iba't iba pong mga bansa. Kami po ay nagpapasalamat din sa tiwala ng Senado sa liderato ng Armed Forces, DND. Ang Armed Forces po sa pangunguna ng no less ng ating Commander-in-Chief, Pangulo President Ferdinand Marcos Jr. This is an example na kailangan ho natin ang whole of nation approach. Hindi lang executive, hindi lang legislative. Kung hindi buong Pilipinas po kailangan tumayo at harangin ang ginagawa na illegal ng China. Nakitang-kita naman natin dito, kanilang ginagawa. This is a fact and it cannot be denied or glossed over. The evidence speaks for itself. Wala po silang karapatan na maiwan dyan, ngunit sa lakas lang ng kanilang puwersa, ginagawa po nila. Kaya ang buong mundo ay hindi sumasang-ayon sa kanila. Some countries more vociferous than others, no? Pero dahil po sa pagtatayo ng Pilipinas na nabigyan na ng liwanag ang katotohanan na illegal ang ginagawa ng China. Kaya po kailangan sama-sama po tayo, kasama na rin po mga kapatid natin sa media upang ihayag ang katotohanan. Kung hindi,
hindi naman pinaglalaban po namin ang sarili po natin. Kaya po Pag-asa Island ito. Sa ibang balita naman, isang mangingisdang Pilipino ay binunyag sa isang pahayagan ang kanilang di makakalimutang karanasan sa Panatag Shoal. Ang turing daw sa kanila ng mga Chinese Coast Guard ay parang hayop, hindi kamay ang ginagamit sa kanila upang batiin at paalisin. Sa katubigang sakop naman ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas, ayon kay Kuya JR, baril ang itunutok sa kanila ng Chinese Coast Guard upang sila ay paalisin sa Scarborough o Panatag Shoal. Hinahanap ng Chinese Coast Guard ang permit sa mga mangisdang Pilipino para makapangisda sa lugar. Nakawawa ang maglalaot sa Scarborough Shoal, parang hayop na itinataboy. Halos hindi ka duruin ng kamay, baril ang iduduro sa iyo doon. Ganong katapang ang mga China. Nung time po kasi nung Lunes ng hapon, naglipat kami ng punduanan namin para kasi medyo mahangin, malaking gulong, malaking alon, kaya nagtago kami sa medyo malinaw. Ay yung nagtabi na kami ng Coast Guard na isang bangka. Dumating na ngayon yung China Coast Guard na nga malaki, binubusinahan kami. 10 bis siguro nagbusina, tapos mamaya-maya binaba na yung rubber boat. Pinapauwi niya na kami. Kasi nga bawal daw kaming mangisda doon kasi wala daw permit na nanggaling sa kanila, pwede tayo mangisda doon. Tsaka doon, pag sinaway ka nila, hindi pwedeng kamay lang na ganun. Baril ang igaganon sa'yo. Go home, go home. Go Philippines, sabihin sa amin. Siyempre kami naman po, walang kalaban-laban. Uwi na lang po kami para hindi kami masaktan. Lugi nga po sir kahit walang mayuwi sa pamilya. Baka yung grocery lang na may pamigay, yun lang mabitbit namin. Talagang wala talagang kita. Yung kasi po, nagtrudo po kayo para mapunta po doon. Opo. Nabawi yun. Ay hindi po, laki ng konsumo nun. Nasa mga 250,000 ang konsumo nun. Tapos hindi nalalugi po yun. Lugi po, wala. Hindi siya kumita ng halos 40,000, hindi pa buminta. Sobrang laking lugi kasi yung pagpauwi sa amin. Kung hindi po kayo napigilan ng Chinese, magkano po sana kitain nyo? Baka siguro po, kayang kumita ng kahit mga 350, 400, ganyan. Pangulong Marcos Jr. hindi tatanggapin ang bagong batas na inilabas ng China na nagbibigay ng kapangyarihan sa Chinese Coast Guard na manghuli ng mga Pilipinong pumapasok sa kanilang mga illegal na border sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng Pangulong Marcos Jr., gagawin nito ang lahat ng hakbang upang protektahan ang mga Pilipino. Kung akala ng China na masisindak nila ang Pilipinas, nagkakamali sila. Sabi nga ng Presidente ng Pilipinas, Filipino do not yield. China reportedly approved the policy which allows the Chinese Coast Guard to detain any perceived trespasser in the seas that they claim as theirs. Your reaction to this, sir? Well, it's that kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. Of course, once again, I do not talk about operational details, so you will leave it to us. But the position that we take is that that is unacceptable, and we will take whatever measures to always protect our citizens. Laban Pinas.